Pinatuloy, pinakain, ngunit ang asawa ko ang nilamon. Sa mismong bahay na pamana ng mga magulang ko, ipinamukha sa akin ni Miguel ang kanyang kataksilan, isang katulong na buntis, at isang asawang walang hiya. Gusto nilang maging alipin ako sa sarili kong tahanan. Ngunit hindi nila alam, sa bawat pagyuko ko ay ang paghukay ko ng kanilang libingan. Sino ang huling titindig? Dito natitira si Leah Isabel. At bago ka magreklamo, tandaan mo, buntis siya. Alagaan mo siya na parang kapatid mo dahil anak ko ang dinadala niya. Ang mga salitang yun ni Miguel ay tila mga punyal na sunod-sunod na bumaon sa dibdib ni Isabel. Sa gitna ng kanilang malawak na kusina, dahan-dahang binitawan ni Isabel ang sandok na hawak niya. Ang bango ng niluluto niyang adobo, ang paboritong putahe ni Miguel na may sobrang bawang at tamang asim, ay biglang naging lasang abo sa kanyang lalamunan. Doon siya nakatayo, nakasuot pa ng apron na may mantsa ng tuyo. Habang ang lalaking pinaglaanan niya ng 15 taon ng kanyang buhay ay nakatitig sa kanya nang walang kahit katiting na bakas ng pagsisisi. Sa tabi ni Miguel, nakayuko si Leah, ang babaeng pinatuloy ni Isabel sa kanilang tahanan dahil sa awa, ang babaeng pinakain at binihisan niya noong wala itong matuluyan, ay ngayon ay hawak-hawak ang braso ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Leah ay nakatago sa likod ng kanyang mahabang buhok, ngunit sapat na ang bahagyang pagkislap ng kanyang paningin para makita ni Isabel ang isang matalim na tagumpay. Naramdaman ni Isabel ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang plato sa ibabaw ng mesa ay dahan-dahang naitulak ng kanyang nanginginig na kamay hanggang sa mahulog ito sa sahig at maghiwa-hiwalay sa libu-libong piraso. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng katahimikan sa kanyang puso. Hindi siya sumigaw, walang lumabas na boses sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sariling dibdib na tila gustong kumawala sa pagkakapiit ng kanyang tadyang. Miguel, ano ang ibig mong sabihin? Bulong ni Isabel. Ang boses niya ay halos hindi na marinig, parang isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Sa bahay na ito, sa ilalim ng bubong na ipinamana ng mga magulang ko, dito mo siya ititira? Humakbang ng malapit si Miguel, ang kanyang mukha ay matigas at puno ng kayabangan. Huwag kang mag-eskandalo, Isabel. You are barren. 15 taon na tayong kasal, pero hindi mo ako mabigyan ng tagapagmana. Ngayong biniyayaan ako ng anak kay Leah, tungkulin mong tanggapin siya. Utang mo sa akin ang pagpapanatili sa pangalan mo bilang Mrs. Villarasa, kaya huwag kang magmalinis. Lumapit si Leah at hinawakan ang kamay ni Miguel. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Ate Isabel, pasensya na po. Hindi ko naman ginusto ito, pero mahal ko po si Miguel. Para naman po ito sa baby. Napatingin si Isabel sa tiyan ni Leah na bahagya ng bumubukol. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naging pisikal ito, isang matinding kirot na gumuguhit mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang utak. Ang bawat sulok ng bahay na yon, ang bawat alaala ng kanilang pagsasama, ay tila dinuduraan ng katotohanang nasa harapan niya. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa lahat. At doon niya nakita ang isang estranghero. You're asking me to be a servant to your mistress in my own home? Tanong ni Isabel. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha na ayaw niyang ipakita. I'm asking you to be sensible. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga dingding ng lumang bahay. Magpasalamat ka at hindi kita dinidivorce. Ngayon, ihanda mo ang silid sa tabi ng master's bedroom. Gusto kong malapit si Leah sa akin sa gabi para mabantayan ko siya. Tinalikuran siya ni Miguel at inakay si Leah paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang nila ay tila pagtapos sa dangal ni Isabel. Nanatiling nakatayo ang babae sa gitna ng basag na porselana. Ang kanyang mga paa ay bahagyang nasugatan ng mga piraso ng plato
ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang mas masakit ay ang malamig na hangin na pumasok sa kusina, na tila nagpapahiwatig na ang init ng kanyang tahanan ay tuluyan ng pumanaw. Hanggang kailan ang hangganan ng pagtitiis para sa isang pag-ibig na matagal na palang nabulok? Masasagip pa ba ni Isabel ang kanyang sarili sa loob ng bahay na naging sarili niyang bilangguan? O hahayaan na lamang niyang lamunin siya ng dilim na hatid ng 2 taong pinagkakatiwalaan niya? Habang pinagmamasdan niya ang anino nina Miguel at Lia sa itaas ng hagdan, isang malamig na kapasyahan ang unti-unting namuo sa kanyang isipan. Ang pananahimik ni Isabel ay hindi pagsuko, kundi ang simula ng isang mahabang gabi na walang sino man sa kanila ang nakahanda. Hindi mo na kailangan ng silid na ito, Isabel. Mas kailangan ni Lia ng malawak na espasyo para sa baby. Doon ka na muna sa guest room sa ibaba. Ang boses ni Miguel ay walang alinlangan. Tila ba naglilipat lamang siya ng isang gamit sa loob ng bodega at hindi ang asawang nakasama niya sa loob ng 15 taon. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, unti-unting nabubura ang pagkatao ni Isabel sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang master's bedroom, ang silid kung saan nila binuo ang mga pangarap na ngayon ay naging abo na, ay itinalaga na para sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Hindi sumagot si Isabel. Tahimik niyang itinupi ang kanyang mga damit. Ang bawat tela ay tila may dalang bigat ng 1,000 alaala. Naramdaman niya ang malamig na hangin na nagmumula sa bukas na bintana. Dala ang amoy ng paparating na ulan, ngunit mas malamig ang pakikitungo ng kanyang asawa. Ang bawat sulyap ni Miguel ay puno ng pagkairita. Tila ba si Isabel pa ang nagkasala dahil sa pananatili nito sa silid na yon. Nang lumabas siya ng kwarto, bitbit ang kanyang maleta, nakasalubong niya si Lia sa pasilyo. Nakasandal ang babae sa dingding, hinihimas ang kanyang tiyan habang may mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kislap sa mga mata ni Lia ay hindi mapagkaila. Ito ay ang kislap ng isang nanalo sa isang labanang hindi naman dapat sinalihan. Ate Isabel, gusto mo po bang tulungan kita? Wika ni Lia sa isang tinig na kunwari ay malambing, ngunit puno ng panunuya. Baka mabigatan ka po sa maleta mo. Mahirap na. Baka mapagod ang iyong matandang katawan. Tumigil si Isabel at tinitigan ng babae. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ang mukhang yon na puno ng kaplastikan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip, masinigpitan niya ang hawak sa kanyang maleta hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Naglakad siya ng diretso, nilagpasan si Lia na tila ba isang hangin lamang ito na walang halaga. Pagdating sa ibaba, sa maliit at madilim na guest room, inilapag ni Isabel ang kanyang mga gamit. Ang silid na ito ay madalang gamitin, amoy alikabok at luma. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang luma at kupas na kumot. Dito, sa gitna ng katahimikan, unti-unting pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito luhang galing sa panghihinayang sa isang lalaking taksil, kundi luha para sa sarili niyang dignidad na unti-unting tinatapak-tapakan. Lumipas ang mga oras at narinig niya ang tawanan ni Miguel at Lia sa itaas. Ang tunog ng kanilang saya ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Bawat halakhak ni Lia ay isang paalala na siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon. Upang makatakas sa ingay, nagpa siya si Isabel na umakyat sandali para kunin ang naiwan niyang gamot sa loob ng kanilang dating silid. Ngunit pagpihit niya ng trangka ng pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isabel. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay. Sa gitna ng silid, nakatayo si Lia sa harap ng malaking salamin. Ang mga ilaw ay madilim, tila nagbibigay ng isang nakapanlulumong aura sa buong paligid. Naniga si Isabel sa kanyang kinatatayuan. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, suot ni Lia ang puting sutlang damit panggabi na regalo ni Miguel kay Isabel noong kanilang ika-10 anibersaryo.
Ang manipis na tela ay yakap na yakap ang katawan ng babae at ang bango ng paboritong pabango ni Isabel ay humahalimuyak sa buong silid. Lumingon si Leah at nang makita si Isabel, hindi siya natakot o nagulat. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang lace sa may dibdib ng damit at humarap ng buong buo sa tunay na may-ari nito. Ang kanyang ngiti ay mas matalas pa sa anumang patalim. Bagay ba sa akin, ate? Tanong ni Leah habang dahan-dahang lumalapit kay Isabel. Sabi kasi ni Miguel, mas maganda raw itong tingnan sa akin kaysa sayo. Sabi pa niya, amoy luma ka na raw. Kaya mas mabuting ako na ang gumamit ng mga gamit mo. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpayanig sa buong pagkatao ni Isabel. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Miguel papasok sa silid. Imbes na pagalitan ng kabit, niyakap ni Miguel si Leah mula sa likuran sa harap mismo ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng panliliit kay Isabel. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Miguel sa isang malamig at nagbabantang tono. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag ka nang aakyat dito nang walang pahintulot ko? Tumalikod si Isabel. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na hindi na kailanman mabubuo muli. Ngunit habang bumababa siya ng hagdan, isang lihim na galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang apoy na hindi basta-basta mapapatay ng kahit anong ulan. Sa ilalim ng hagdan, napansin ni Isabel ang isang maliit na sobrang nahulog mula sa bulsa ni Miguel kanina. Dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Isang lihim na transaksyon na hindi dapat malaman ng kahit sino. Wala kang utang na loob, Isabel. Kung hindi dahil sa akin, baka sa kalsada na namumulot ng basura ang pamilya mo. Ang boses ni Miguel ay tila isang malakas na hampas ng alon sa batuhan, ganoon katigas at ganoon kalamig. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang si Isabel ay abala sa pagpupunas ng mga antigong muebles na pamana pa ng kanyang mga magulang. Hindi tumitingin si Isabel sa asawa, ngunit ramdam niya ang nanunuring tingin nito sa kanyang bawat galaw. Ang bawat kataga ni Miguel ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ibinaba ni Isabel ang basahan at dahan-dahang humarap kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bakas ng pait na hindi maikakaila. Utang na loob? Miguel, 15 taon akong nagsilbi sa'yo. Ibinigay ko ang lahat ng ari-arian ng mga magulang ko para lang maisalba ang negosyo mong palubog na noon. Sino ba talaga ang may utang na loob sa ating dalawa? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay puno ng pananakot. Huwag mong isumbat sa akin ang perang iyon. Kung hindi ko sinalo ang mga utang ng tatay mo bago siya mamatay, baka pati ang bahay na ito ay kinuha na ng bangko. I saved your family's name, Isabel. Kaya huwag kang mag-inarte ngayong humihingi lang ako ng kaunting pangunawa para kay Leah at sa anak ko. Sa sandaling iyon, pumasok si Leah sa sala. Hawak nito ang isang basong gatas at may bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang paglakad ay tila napakabigat. Isang sining ng pagkukunwari na tanging siya lamang ang nakakaalam. Miguel, ayoko na pong maging pabigat. Nakikita ko po sa mga mata ni Ate Isabel na gusto niya akong saktan. Natatakot po ako para sa baby natin. Agad na lumapit si Miguel kay Leah at inakay ito paupo sa sofa. Ang lambing sa kanyang boses ay tila isang lason na dumadaloy sa mga ugat ni Isabel. Huwag kang mag-alala, mahal. Walang mananakit sa iyo rito. Kung kailangang lagyan ko ng kandado ang pinto mo para hindi ka mapasok ng kung sino, gagawin ko. Tumingin si Miguel kay Isabel ng may halong poot. See what you're doing? You're stressing her out. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi kita mapapatawad. You're just a bitter, childless woman, Isabel.
Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi ka sapat. Tumalikod si Isabel at naglakad patungo sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang tunog sa ibabaw ng makintab na nara. Ang bawat salita ni Miguel ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila mga bulong ng demonyo na sumisira sa kanyang katinuan. Pumasok siya sa maliit na imbakan sa ilalim ng hagdan, ang tanging lugar kung saan hindi siya mapapansin ng sinuman. Doon, sa gitna ng mga lumang gamit at alikabok, naupo si Isabel sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha. Walang luhang lumabas, tanging ang mabigat na paghinga lamang ang naririnig sa loob ng masikip na espasyo. Naramdaman niya ang malamig na sahig na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang mga bulong mula sa kabilang dingding. Ang boses ni na Miguel at Lia ay malinaw na naririnig sa siwang ng lumang kahoy. Miguel, hanggang kailan natin siya titiisin dito? Baka malaman niya ang tungkol sa mga dokumentong kinuha mo sa opisina. Boses yon ni Lia, wala na ang lambing. Tanging ang talas ng isang ahas na handang manuklaw. Huwag kang mag-alala, sagot ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng masamang balak. Kailangan lang nating palabasin na hindi na siya matino sa pag-iisip. Sa dami ng stress na ibinibigay ko sa kanya, madali nang paniwalain ang mga doktor. Kapag naipasok na natin siya sa mental hospital, akin na ang lahat ng lupang ito. At ikaw na ang magiging tunay na Mrs. Villaraza. Nanigas ang buong katawan ni Isabel. Ang kanyang hininga ay tila tumigil at ang kanyang puso ay tila nakulong sa isang malamig na kamay. Ang bahay na ito, ang kanyang huling alaala mula sa kanyang mga magulang, ay balak nilang agawin sa pamamagitan ng pinakamaruming paraan. Ang sobrang nakuha niya kanina ay tila nag-init sa loob ng kanyang bulsa. Ngayon, alam na niya na hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig o kataksilan. Ito ay tungkol sa isang masamang balak na kailanman ay hindi niya inakalang kayang gawin ng taong minahal niya. Dahan-dahang tumayo si Isabel sa dilim. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagod. Ngayon ay nag-aapoy sa isang bagong layunin. Ang kanyang pananahimik ay tapos na. Tila nasasakal si Isabel sa loob ng sariling bahay. Ang bawat sulok ng silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak, ay ngayon ay amoy lason. Nahatid ng mga mapanlinlang ng ngiti ni na Miguel at Lia. Sa gitna ng dilim ng madaling araw, habang ang lahat ay himbing sa pagkakatulog, dahan-dahang lumabas si Isabel. Hindi siya nagdala ng maraming gamit, tanging ang maliit na bag na naglalaman ng sobrang nakuha niya at ang matinding pagnanais na makahinga. Dinala siya ng kanyang mga paa sa sementeryo ng bayan, kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang at ang kanyang pinakamamahal na si Lola Consolacion. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog at ang tanging naririnig ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng malalaking puno ng acacia. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng mga tuyong bulaklak ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng kakaibang ginhawa na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Lumuhod si Isabel sa harap ng puntod ni Lola Consolacion. Ang malamig na marmol ay tila nagbibigay ng init sa kanyang mga nanginginig na kamay. Lola, bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Ang bahay ninyo, ang dangal natin, balak nilang agawin sa akin. Pinalalabas nila akong baliw para lang makuha ang lahat. Natahimik ang paligid. Sa gitna ng kanyang panalangin, biglang bumalik sa kanyang gunita ang huling sandali ni Lola Consolacion. Bago ito pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang mahigpit na hawak ng matanda sa kanyang kamay at ang mga katagang, Isabel, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita ng mata. Hanapin mo ang liwanag sa likod ng aking huling hantungan. Noon ay hindi niya naintindihan ang kahulugan yon. Akala niya ay bahagi lamang yon ng pagkalito ng matanda.
Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, tila nagkaroon ng bagong kahulugan ang mga salitang yon. Dahan-dahang kinapa ni Isabel ang likod ng estatwa ng birhen na nakatayo sa ibabaw ng puntod ni Lola. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mga bitak ng lumang semento hanggang sa may naramdaman siyang isang matigas na bagay. Isang maliit, kalawanging kahon na nakabaon sa isang lihim na butas. Sa pamamagitan ng isang matulis na bato, dahan-dahang tinuklap ni Isabel ang takip ng kahon. Ang tunog ng nagkiskisang metal at semento ay tila isang musika sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob niyon, nakita niya ang isang lumang susi na may kakaibang disenyo at isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Lola Consolacion. Para sa aking apo, kapag ang mundo ay naging masyadong madilim para sa iyo, ang susing ito ang magbubukas ng katotohanang itinago ng iyong lolo sa ilalim ng ating tahanan. Naramdaman ni Isabel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang susing ito ang maaaring maging sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Kung may itinatagong dokumento ang kanyang lolo na hindi alam ni Miguel, maaaring ito ang magsalba sa kanya mula sa masamang balak ng kanyang asawa. Ang pag-asa na akala niya ay tuluyan ng namatay ay muling nag-alab sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa niya maitago ang susi, isang mahabang anino ang dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng marmol ng puntod. Naramdaman ni Isabel ang pananayo ng kanyang balahibo. Ang katahimikan ng sementeryo ay nabasag ng tunog ng marahang pagtapak ng sapatos sa mga tuyong dahon. Bawat hakbang ay tila isang banta sa kanyang seguridad. Hindi ko inakalang makikita kita rito sa ganitong oras, Mrs. Villarasa. Isang baritono at malamig na boses ang narinig ni Isabel mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang muka ay bahagyang natatakpan ng hamog, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. Hawak nito ang isang itim na payong, tila isang bantay na naghihintay sa dilim. "Sino ka?" tanong ni Isabel, habang mahigpit na ikinukubli ang susi sa loob ng kanyang palad. Ang lalaki ay humakbang ng malapit. Ang kanyang mukha ay naging malinaw sa ilalim ng banaag ng bukang liwayway. "Ako si Attorney Leandro Valdemor. Ako ang huling taong kinausap ng iyong lolo bago siya pumanaw. At narito ako dahil alam kong nasa panganib ka, Isabel." Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Paano nalaman ng lalaking ito ang kanyang kinalalagyan? At higit sa lahat, kaibigan ba siya o isa pang kaaway na ipinadala ni Miguel para tapusin siya? "Huwag mong isiping nakakalimot ako, Isabel. Katulong ka rito dahil iyon ang gusto ko, hindi dahil may karapatan ka pa sa bahay na ito." Ang boses ni Miguel ay tila hagupit ng latigo sa katahimikan ng umaga. Kadarating pa lamang ni Isabel mula sa sementeryo, bitbit ang susing nakatago sa kanyang palad nang harangin siya ng kanyang asawa sa pinto. Ang bango ng kape na niluluto ni Isabel para sa kanila ay hindi sapat para takpan ang baho ng pagkatao ni Miguel. Sa likuran ng lalaki, nakatayo si Lia, nakasuot ng mamahaling sutlang gown na paborito ni Isabel, habang hinihimas ang tiyan na tila ba isang tropeyo ng kanyang pagkapanalo. Imbes na sumagot ng may galit, dahan-dahang yumuko si Isabel. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila gustong sumigaw, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang babala ni Attorney Leandro. Upang makuha ang lahat, kailangang isipin nilang wala ka ng laban. "Pasensya na, Miguel," malumanay na sagot ni Isabel. Ang kanyang tinig ay tila bulong ng hangin sa mga dahon. "Nagpunta lang ako sa puntod ni Lola para humingi ng tawad. Tama ka. Ang baby ang pinakamahalaga ngayon. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng kailangan ni Lia."
Nagkatinginan sina Miguel at Leah at ang pagtataka ay rumehistro sa mga mata ng asawa, ngunit agad din itong napalitan ng isang mapanuring na ngisi. Akala ni Miguel ay tuluyan ng bumigay ang espiritu ng kanyang asawa. Hindi niya alam na ang bawat pagyuko ni Isabel ay isang hakbang palapit sa hukay na kanyang hinuhukay para sa kanila. Sa buong maghapon, naging ulirang asawa si Isabel. Siya ang naghanda ng pinakamainam na pagkain para kay Leah. Siya ang nagligpit ng mga kalat nito. Kahit ang pag-aayos ng mga gamit ni Leah sa loob ng master's bedroom ay ginawa niya ng walang kibo. Ang bawat haplos niya sa mga gamit na dati ay sa kanya ay tila pagsunog sa kanyang sariling balat, ngunit tiniis niya ang hapdi. Isang gintong sandali ang naganap ng gabiring iyon. Habang nagpapahinga si Miguel sa sala, lumapit si Isabel na may dalang mga dokumento, mga papeles na mukhang formal at legal. "Miguel," tawag niya sa isang malambing na tinig, ang uri ng boses na ginagamit niya noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Naisip ko, para sa security ng baby at para na rin sa peace of mind nating lahat, kailangan nating ayusin ang mga papeles ng bagong investment. You know? Para kahit anong mangyari, may matitira para sa magiging anak niyo ni Leah. Ibinaba ni Miguel ang kanyang binabasang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila naghahanap ng anumang bahid ng panlilinlang sa mukha ni Isabel. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang mga matang pagod, namumula, at tila sumuko na sa tadhana. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, puno ng pagmamalaki. Akala niya ay tuluyan na niyang napaamo ang leon na naging asawa niya. "Mabuti naman at natauhan ka na, Isabel," wika ni Miguel habang kinukuha ang ballpen mula sa bulsa ng kanyang polo. "Ito naman ang gusto ko ever since, ang maging maayos tayo para sa bata. After all, he will be the heir of everything I built." Naramdaman ni Isabel ang pagbaliktad ng kanyang sikmura nang marinig ang salitang heir. Sa kanyang isipan, nais niyang isigaw na ang lahat ng kumpanyang hawak ni Miguel ay itinayo gamit ang pawis at dugo ng kanyang sariling ama. Ngunit nanatili siyang tahimik. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pahina ay tila isang bitag na dahan-dahang bumubukas. Isang gintong sandali ang naganap ng bahagyang tumagilid si Isabel para ayusin ang kwelyo ni Miguel bago ito pumirma. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa leeg ng asawa. Isang haplos na dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay tila pagyakap ng isang malamig na anino. Isang maliit na butil ng pawis ang gumulong sa noo ni Miguel, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa init ng tagumpay na nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, mukhang tao muli si Miguel sa paningin ni Isabel. Isang taong marupok, sakim, at madaling malinlang ng sariling kayabangan. Nasa kabilang dulo ng sala si Leah, nakamasid habang humihigop ng sariwang juice. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Akala niya ay selyado na ang kanyang kinabukasan bilang bagong donya ng mansyon. Hindi niya napansin ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Isabel habang hawak ang kabilang dulo ng dokumento. Dahan-dahang idiniin ni Miguel ang dulo ng panulat sa papel. Ang paggalaw ng tinta sa puting pahina ay tila isang hatol na walang bawian. Hindi alam ni Miguel na ang pinipirmahan niya ay hindi ang paglilipat ng ari-arian sa kanyang magiging anak, kundi ang pag-amin sa mga ilegal na transaksyong ginawa niya sa kumpanya, mga dokumentong inihanda ni attorney Leandro para mabitay si Miguel sa sarili niyang mga pagkakamali. Nang matapos ang huling pirma, hinarap ni Miguel si Isabel nang may mapang-uyam ng ngiti. "There, it's done. Ngayong settle na ang lahat, sana ay maging mabuting taga-alaga ka na lang kay Leah. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin palalayasin hanggat marunong kang sumunod." Tumango si Isabel, dahan-dahang kinuha ang mga papeles at niyakap ang mga ito sa kanyang dibdib. "Salamat, Miguel.
Gagawin ko ang lahat para sa nararapat na wakas. Tumalikod si Isabel at naglakad patungo sa kanyang maliit na kwarto sa ibaba. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang martsa ng tagumpay na siya lang ang nakakarinig. Ngunit nang makapasok siya sa dilim ng kanyang silid, muling bumalik ang imahe ng susing nahanap niya sa sementeryo. Ang susing iyon at ang mga papeles na ito ang magiging mitya ng pagsabog ng buong mundo ni Miguel. Biglang tumunog ang telepono ni Isabel sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, tanging ang mabigat na paghinga ng isang tao ang kanyang narinig. Mula sa kabilang linya, bago ang isang boses na puno ng takot ay bumulong. Isabel, huwag kang titingin sa likod mo. Alam ni Miguel ang tungkol sa abogado. Nabitawan ni Isabel ang telepono sa ibabaw ng malambot na kama. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang malamig na hanging dumaan sa kanyang batok. Nagiiwan ng kilabot na hindi niya maalis-alis. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nangingibabaw sa katahimikan ng maliit na silid. Alam ni Miguel? Paano? Kailan pa? Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang marinig niya ang marahas na pagpihit ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang figura ni Miguel. Wala na ang mapanguyam na ngiti nito kanina. Ang pinalit ay ang isang mukhang tila gawa sa bato, matigas, madilim, at puno ng panganib. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng mahabang anino sa kanyang paanan, na tila isang dambuhalang handang lumamon sa sinumang humarang. Isabel, tawag niya. Ang boses ay mababa, ngunit may dalang bigat na tila isang banta. Sino ang kausap mo at bakit tila nakakita ka ng multo? Huminga ng malalim si Isabel. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ilalim ng kumot. Wala, Miguel. Isang wrong number lang. Akala ko ay natutulog na kayo ni Lia. Humakbang si Miguel papasok. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy ay tila isang babala. Lumapit siya sa mesa at tinitigan ang mga papeles na kapipirmado lang niya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila hinahanap ang katotohanan sa likod ng mga blangkong titig ni Isabel. Sigurado ka ba? Tanong ni Miguel. Dahan-dahang hinahaplos ang gilid ng mesa. Dahil may nagsabi sa akin na nakita ka raw sa sementeryo na may kausap na lalaki. Isang abogado, Isabel. Huwag mo akong susubukan. Alam mong hindi ako tanga. Naramdaman ni Isabel ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang sumibol sa kanyang dibdib. Alam niyang ang tanging paraan para makaligtas ay ang gamitin ang pinakamalaking kahinaan ni Miguel, ang kanyang ego. Isang abogado? Mahinahong sagot ni Isabel habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa asawa. Miguel, nakalimutan mo na ba? Ang pamilya ko ang may hawak ng mga lupain sa Laguna. Nagpunta ako roon para ayusin ang mga huling habilin ni Lola para sa anak niyo ni Lia. Gusto ko lang siguraduhin na walang ibang makakakuha ng mana ng bata, lalo na tumigil siya at bahagyang yumuko, tila nag-aalinlangan. Lalo na't ano? Bulyaw ni Miguel. Ang kanyang pagkairita ay nagsisimula ng lumitaw. Lalo na't marami akong naririnig tungkol kay Lia bago mo siya dinala rito. Bulong ni Isabel. Sapat na para marinig ni Miguel. Siyempre, naniniwala ako sa iyo, Miguel. Pero ang mga tao sa bayan, may mga usap-usapan tungkol sa kanya at sa dating driver natin. Gusto ko lang protektahan ang dangal mo. Ang mukha ni Miguel ay biglang nagbago. Ang hinala niya kay Isabel ay mabilis na napalitan ng isang mapait na pagdududa para sa babaeng nasa itaas. Ang binhi ng selos ay tila isang mabilis na tumubong damo sa kanyang isipan. Isang gintong sandali ang naganap nang makita ni Isabel ang bahagyang panginginig ng panga ni Miguel, ang unang lamat sa kanyang maskara ng kapangyarihan. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Lia sa silid. Miguel,
bakit ang tagal mo rito? Kanina pa kita hinihintay sa itaas. Wika ni Leah sa kanyang karaniwang malambing na tinig. Ngunit sa halip na tugunin siya ng yakap, hinarap siya ni Miguel ng may matatalim na mata. Totoo ba, Leah? Na may iba ka pang kinakasama bago ka pumasok dito sa bahay ko? Nanlaki ang mga mata ni Leah. Ang kanyang baso ng gatas ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay. Ang mapuputing patak ay tumulo sa kanyang mamahaling gown. Anong sinasabi mo, Miguel? Pakinig mo ba sa baliw na yan? Huwag mong tawaging baliw ang asawa ko. Sigaw ni Miguel. Isang reaksyong hindi inaasahan ni Isabel. Hinablot ni Miguel ang braso ni Leah, hindi sa paraang mapanakit na pisikal, kundi sa paraang nagpapakita ng kanyang pag-aari at galit. Mag-usap tayo sa itaas, ngayon din. Habang kinakaladkad ni Miguel si Leah palabas, lumingon ang babaeng kabit kay Isabel. Ang kanyang mukha ay hindi na maputi at maamo. Ito ay puno ng puot at pangako ng paghihiganti. Ngunit si Isabel ay nanatiling nakatayo. Tahimik na pinapanood ang pagguho ng kanilang alyansa. Nang muling bumalik ang katahimikan sa guest room, dahan-dahang kinuha ni Isabel ang susing itinago niya sa ilalim ng unan. Ang kislap ng metal sa ilalim ng malamig na ilaw ng buwan ay tila isang pangako ng kalayaan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag ng isang mahinang katok sa bintana. Isang pirasong papel ang isiningit sa siwang ng salamin. Nang buksan ito ni Isabel, tanging 4 na salita ang nakasulat sa dugo-pulang tinta. Nahanap na nila ako. Ang amoy ng sampagita ay humahalimuyak sa bawat sulok ng mansyon, ngunit para kay Isabel, ang bango nito ay tila amoy ng mga bulaklak sa isang burol. Ito ang araw ng kanilang 15 anibersaryo ng kasal at kasabay nito ang malaking handaan para sa pista ng bayan. Ang bahay na dati ay tahimik at puno ng pait ay biglang nabuhay sa ingay ng mga katira, ang kalantog ng mga malalaking kawa sa likod bahay at ang abalang pag-aayos ng mga bulaklak sa engrandeng sala. Sa loob ng kanyang maliit na silid, tinitigan ni Isabel ang kapirasong papel na may pulang tinta. Nahanap na nila ako. Ang bawat letra ay tila isang babala na ang oras ay mabilis na nauubos. Hindi niya alam kung nasaan si Attorney Leandro o kung buhay pa ba ito. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Kinuha niya ang susing tanso mula sa ilalim ng kanyang unan at isinilid ito sa loob ng kanyang medyas. Isabel? Pinatatawag ka ni Miguel. Gusto niyang makasiguro na ang lahat ng paborito niyang bisita ay mapagsisilbihan ng maayos. Ang boses ni Leah ay nanggagaling sa labas ng pinto. Wala na ang takot sa boses nito mula kagabi. Tila ba nakahanap na naman ito ng paraan para makuha ang loob ni Miguel. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang pinto. Nakatayo roon si Leah, suot ang isang mamahaling bestido na lalong nagpatingkad sa kanyang pagbubuntis. Ngumiti si Isabel, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata, isang sining ng pagpapanggap na natutunan niya sa gitna ng dusa. Huwag kang mag-alala, Leah. Sisiguraduhin kong ang gabing ito ay hindi ninyo makakalimutan. Malumanay na sagot ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumaan sa balikat ni Leah habang nilalagpasan niya ito. Isang haplos na tila isang sumpa na hindi nito naramdaman. Sa buong hapon, naging abala si Isabel sa pag-aasikaso sa mga bisita. Siya ang perpektong asawa sa paningin ng mga tao sa bayan. Siya ang nag-aabot ng inumin, siya ang nakikipagtawanan sa mga asawa ng mga politiko, at siya ang nag-aayos ng kwelyo ni Miguel sa harap ng maraming tao. Ang bawat papuri na natatanggap nila bilang ideal couple ay tila mga sampal sa kanyang mukha, ngunit tinanggap niya ang lahat ng may nakapaskil ng ngiti. Isang gintong sandali ang naganap ng sandaling mag-isa si Isabel sa loob ng lumang library ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng isang mabigat na estante ng mga libro, nakita niya ang maliit na butas na tumutugma sa susing na hanap niya.
Narinig ang mahinang tunog ng mekanismo ng kandado na dahan-dahang bumubukas. Sa loob ng lihim na taguan, nakita niya ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang isang dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng perang ginamit ni Miguel sa kanyang negosyo ay galing sa isang ilegal na pautang na ang kumpanya ng pamilya ni Isabel ang ginawang kolateral ng walang pahintulot. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang hawak ang mga ebidensya. Ang bawat pahina ay katumbas ng 15 taon ng panlolokos sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Agad niyang itinago ang mga papel sa loob ng kanyang damit. Si Miguel ang pumasok. May hawak na baso ng alak at tila medyo nakainom na. Isabel, anong ginagawa mo rito? Ang mga bisita ay hinahanap ka. You look beautiful tonight, by the way. Parang bumalik tayo sa dati. Lumapit si Miguel at hinawakan ang bewang ni Isabel. Naramdaman ni Isabel ang pandidiri, ngunit hinayaan niya ang asawa. Isang huling pagkakataon na hawakan ang lalaking sisirain niya sa loob ng ilang oras. Nagpahinga lang ako sandali, Miguel. Masaya ako na maayos na ang lahat sa atin. At kay Leah. Mabuti naman. Bulong ni Miguel bago siya hinalikan sa noo. Isang halik na tila tatak ng isang taksil. Pagkatapos ng pistang ito, magiging maayos ang buhay natin. I promise. Nang makaalis si Miguel, mabilis na kinuha ni Isabel ang kanyang telepono sa bulsa. Isang text message ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para magpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang boses ng tao sa kabilang linya, nang tawagan niya ito ay malamig at formal. Ma'am Isabel, handa na ang lahat. Ang lahat ng bank accounts, properties at assets sa ilalim ng pangalan ni Miguel Villarasa ay matagumpay na na-freeze ng korte simula sa minutong ito. Wala na siyang kahit isang sentimo. Napahawak si Isabel sa sandalan ng upuan. Ang hangin sa loob ng library ay tila naging mas magaan. Ang bawat dusa, ang bawat gabing iniyakan niya sa dilim, at ang bawat sifayong idinulot ni na Miguel at Leah ay tila untunting nababayaran. Tumingin si Isabel sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng pista ay nagniningning at ang tawanan ng mga tao ay naririnig. Ngunit sa gitna ng liwanag, nakita niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang pinto nito ay bumukas at isang lalaking pamilyar ang tindig ang bumaba, bagaman ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at sugat. Wala na, Miguel. Ubos na ang lahat. Kahit ang hanging nilalanghap mo sa loob ng bahay na ito, hindi na sa'yo. Ang boses ni Isabel ay hindi sumigaw. Hindi rin ito nanginginig. Ito ay kasing lamig ng yelo at kasing talim ng labaha. Sa gitna ng engrandeng sala, kung saan ang mga pinaka-impluwensyadong tao ng bayan ay nagtitipon, tila tumigil ang musika at ang tawanan. Ang bawat mata ay nakatuon sa mag-asawang Villarasa. Si Miguel, na kanina lang ay nagmamayabang tungkol sa kanyang bagong tagapagmana, ay dahan-dahang binitawan ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa sahig at ang pagwisik ng pulang likido sa puting alpombra ay tila naging hudyat ng simula ng kanyang katapusan. Ilang minuto bago ito, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at bitbit ang mga formal na dokumento ang pumasok sa mansyon. Kasunod ang sugatang si Attorney Leandro. Ang presensya ng mga sheriff at mga kinatawan mula sa bangko ay tila isang madilim na ulap na tumakip sa kislap ng mga chandelier. Ano ang ibig sabihin nito? Bulyaw ni Miguel, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak na natapon. Isabel, anong kalokohan ito? Paalisin mo ang mga taong ito. Bisita natin ang mayor. Hindi sila bisita, Miguel, mahinahong sagot ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Sila ang mga taong kukuha ng lahat ng ninakaw mo. Ang mga papeles na pinirmahan mo kagabi, hindi yon para sa baby niyo ni Leah.
Iyon ay ang pag-amin mo sa embezzlement ng pondo ng kumpanya ng tatay ko at ang voluntaryong pagsasauli ng lahat ng titulo ng lupa sa pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng buto at napakapit siya sa sandalan ng sofa. Sa tabi niya, si Leah ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mapanuring mga mata ay pinalitan ng matinding takot habang nakatingin sa mga sheriff na nagsisimulang magkabit ng mga official seal sa mga pintuan ng bahay. Hindi maaari, niloko mo ako. Sigaw ni Miguel. Tangka niyang sugurin si Isabel, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang opisyal. Peke ang mga dokumentong yon. Ipapapatay kita, Isabel. Ang tanging pumatay dito ay ang sarili mong kasakiman, Miguel. Wika ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matatag. Isang gintong sandali ang naganap. Nang dahan-dahang tinanggal ni Isabel ang kanyang singsing sa kasal at inilapag ito sa palad ni Miguel. Ang metal ay tila naging napakabigat sa kamay ng lalaki, isang simbolo ng 15 taon ng pagsisikap na nauwi sa wala. You used my love to build your empire. Now, I'm using your ego to burn it down. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay mabilis na lumabas dahil sa hiya, habang ang iba naman ay kinuha ang kanilang mga telepono para videohan ang pagbagsak ng tinitingalang pamilya Villarasa. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na usok na bumalot sa buong mansyon. Miguel, gawin mo ang paraan. Sigaw ni Leah. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Ang baby natin, paano ang kinabukasan ko? Ngunit hindi siya nilingon ni Miguel. Ang lalaking dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila isang basang sisiw sa harap ng kanyang asawa. Ang pagguho ng kanyang imperyo ay hindi lamang sa pera at ari-arian, kundi sa mismong dangal na ipinagmamalaki niya sa buong bayan. Naramdaman ni Isabel ang pagod na unti-unting dumadaloy sa kanyang buong katawan, ngunit kasunod nito ay ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat sampal ng katotohanan na natanggap niya noong unang kabanata ay tila na isukli na niya ng may interes. Dahan-dahang lumapit si Miguel kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha at pagmamakaawa. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa harap ng asawa, ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng bestido ni Isabel. Isabel, please, maawa ka. Huwag mo itong gawin sa akin. Saan ako pupunta? Saan kami pupunta ni Leah? Mahal kita, Isabel. Nagkamali lang ako. Pagmamakaawa ni Miguel, ang boses ay halos isang ungol na lamang. Tumingin si Isabel sa kanyang asawa mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Sabi mo noon, alagaan ko si Leah dahil buntis siya. Ngayong wala na kayong matitirhan, baka gusto mong subukan kung gaano kalawak ang kalsada para sa inyong dalawa. Tumalikod si Isabel at naglakad patungo sa hagdanan. Iniwan ang kanyang asawang nakaluhod sa gitna ng mga basag na kristal at nasirang pangarap. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-akyat, isang malakas na sigaw mula kay Leah ang nagpatigil sa lahat. Hindi sa kanya ang batang ito, Miguel. Akala mo ba papatulan kita kung hindi ka mayaman? Ngayong pulubi ka na. Mamatay ka mag-isa. Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos lumisan ang mga hululing panauhin ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang amoy ng natutunaw na kandila at natapong alak ay tila naging halimuyak ng isang nagtatapos na panahon. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Isabel. Pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay na tila ba ngayon lamang niya ito muling nakilala. Wala na ang mga sheriff, wala na ang mga usisero. Ang tanging natira ay ang 3 taong ang mga buhay ay tuluyan nang nagkabuhol-buhol sa isang trahedya ng kataksilan. Sa isang sulok, nakaupo si Miguel sa sahig, nakasandal sa malamig na pader, tila isang rebultong gawa sa abo na anumang oras ay madudurog. Sa kabilang dulo naman ay si Leah,
na abalang-abala sa paghahalughog sa kanyang mga maleta. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na isinisiksik ang mga alahas na nakuha niya mula sa silid ni Isabel. Akala mo ba makakaalis ka rito nang dala ang mga gamit na hindi sa'yo, Lia? Ang tinig ni Isabel ay mariin. Bawat salita ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa babae. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagkapuot na naging malamig na kapasyahan. Huminto si Lia at hinarap si Isabel. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang mukha dahil sa luha at pawis. Wala na ang maamo at mahiyaing katulong na pinatuloy ni Isabel noon. Ang nakatayo sa harap niya ay isang babaeng handang pumatay para sa sariling interes. Bakit, Isabel? Marami ka namang ganito, hindi ba? Mayaman ka na uli. Ibigay mo na sa akin ang mga ito bilang bayad sa serbisyo ko sa asawa mo. Ang asar na sagot ni Lia. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalang hiyaan. Huwag kang magmalinis. Pareho lang tayong biktima rito. Pero ikaw, palagi kang panalo dahil may pera ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Biktima? Pinatuloy kita rito noong wala kang makain. Pinagkatiwalaan kita. At ang isinukli mo ay ang pagnakawan ako. Hindi lang ng asawa, kundi ng kapayapaan sa sarili kong bahay. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Isang medical report na nakuha niya sa tulong ni Attorney Leandro. At tungkol sa baby. Alam nating dalawa ang katotohanan, Lia. 3 buwan ka ng buntis noong pumasok ka rito bilang katulong. Hindi kay Miguel ang batang iyan. Ginamit mo lang ang pagiging desperado niya para magkaroon ng anak, para makapasok ka sa buhay namin. Tila tinamaan ng kidlat si Miguel sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng nag-aapoy na galit habang nakatingin kay Lia. Ano? Lia, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi ko anak ito? Hindi sumagot si Lia. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamalakas na kumpirmasyon. Sa halip na humingi ng tawad, tumawa siya ng malakas. Isang tawang puno ng desperasyon. At ano naman kung hindi sa'yo? Sa tingin mo ba papatulan kita kung hindi dahil sa pera mo? Ang tanda mo na. Miguel, boring ka. At ang tanging dahilan kung bakit kita tinitiis ay dahil sa mansyong ito. Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa sala. Ngunit hindi si Miguel ang sumampal, si Isabel. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pandidiri. Lumabas ka na, Lia. Bulong ni Isabel. Ang boses ay puno ng awtoridad. Ngayon din, iwan mo ang lahat ng gamit na hindi sa'yo. Ang suot mo lang ang maaari mong dalhin. Hindi ako alis nang wala ito. Tangka ni Lia na hablutin ang isang gintong kwintas, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga security guard na kanina pa naghihintay sa labas. Kinaladkad si Lia palabas ng mansyon. Ang kanyang mga sigaw at mura ay tila mga huling himig ng isang bumagsak na bituin. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa mga dahon, tila nakikiramay sa dumi ng gabing iyon. Bawat patak ng tubig sa semento ay tila naghuhugas sa mga bakas na iniwan ng babaeng sumira sa katahimikan ng tahanan. Naiwan si Miguel at Isabel sa gitna ng sala. Ang lalaki ay muling bumagsak sa kanyang mga tuhod. Hinahawakan ang paa ni Isabel habang humihikbi. Isabel, patawarin mo ako. Niloko niya ako. Ikaw lang ang may-ari ng puso ko. Maawa ka. Huwag mo akong itaboy. Tumingin si Isabel sa asawang dati niyang sinasamba. Isang gintong sandali ang naganap nang makita ni Isabel ang isang maliit na langgam na nagsusumikap umakyat sa isang basag na piraso ng kristal sa sahig. Napagtanto niya na tulad ng langgam, kailangan niyang patuloy na umakyat kahit gaano pa katalim ang mga dinaanan niya. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang paa mula sa pagkakahawak ni Miguel. Ang awa ay para sa mga taong nagkamali,
Nang hindi sinasadya, Miguel, ang ginawa niyo ay isang serye ng mga desisyon. Pinili mong pagtaksilan ako. Pinili mong bastusin ang bahay na ito. Ngayon, piliin mo ring mabuhay nang wala ako. Tumalikod si Isabel at naglakad patungo sa bintana. Pinapanood ang anino ni Lia na unti-unting naglalaho sa dilim ng kalsada. Bitbit ang wala, kundi ang kanyang sariling kahihiyan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay nabasag nang makita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na huminto sa tapat ni Lia. Isang lalaking hindi niya kilala ang bumaba at sa pilitang isinakay ang babae. Isang lihim na takot ang gumapang sa puso ni Isabel. Sino ang lalaking iyon? At anong utang ang hindi pa nababayaran ni Lia? Lumabas ka na, Miguel. Iwan mo ang susi sa ibabaw ng mesang yan at huwag ka nang lilingon pa. Ang boses ni Isabel ay matatag, walang panginginig, at puno ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa kailaliman ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdanan, nakatanaw sa kanyang asawa na nasa ibaba. Ang liwanag ng buwan na dumadaloy sa bintana ay nagbibigay ng isang malamig na kislap sa kanyang mukha, na tila ba isa siyang reynang muling binabawi ang kanyang kaharian. Sa ibaba, si Miguel ay tila isang aninong unti-unting naglalaho. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang susing tanso ng kanilang mansyon. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng sala ay tila isang matinding bigat na dumadagan sa kanyang pagkatao. Isabel, please, kahit itong gabi lang, saan ako pupunta? Wala na akong pera, wala na akong kahit ano. Pagmamakaawa ni Miguel, ang boses ay halos isang pabulong na lamang na puno ng desperasyon. I'm sorry. I know I was blinded by Lia, but please, bigyan mo pa ako ng kahit isang pagkakataon para itama ang lahat. Dahan-dahang bumaba si Isabel sa hagdan, ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa nara ay tila isang hatol na pinal. Nang makarating siya sa harap ni Miguel, hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, kinuha niya ang kamay ng asawa at dahan-dahang binuksan ang mga daliri nito para kunin ang susi. Ang pagkakataon ay hindi ibinibigay, Miguel. Ito ay kinakamit. At sa loob ng 15 taon, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng pagkakataon sa mundo para maging isang mabuting asawa. Wika ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Miguel. Hindi ka nabulag ni Lee. Pinili mong ipikit ang iyong mga mata dahil sa sarili mong libog at kasakiman. Huwag mong isisi sa iba ang sarili mong pagpili. Isang gintong sandali ang naganap nang mapansin ni Isabel ang isang lumang litrato sa ibabaw ng side table. Isang larawan ng kanyang mga magulang noong sila ay bata pa, nakangiti at puno ng pag-asa. Hinaplos ni Isabel ang gilid ng frame at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama na tila nagsasabing, "Tapos na ang iyong dusa, anak." Ang haplos na yon sa lumang kahoy ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Tumalikod si Isabel at naglakad patungo sa master's bedroom. Binuksan niya ang pinto ng malawak. Ang silid ay amoy pa rin ng murang pabango ni Lia, isang amoy na tila lason sa kanyang ilong. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang mga mamahaling bedsheet, ang mga unan, at ang lahat ng gamit na nadikitan ng kataksilan ni Miguel at Lia. Isinalansan niya ang mga ito sa gitna ng silid. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang kislap ng maliit na apoy ay tila isang bituin sa gitna ng dilim. Dahan-dahang idiniin ni Isabel ang apoy sa dulo ng sutlang kumot. Ang tunog ng dahan-dahang paglamas ng apoy sa tela at ang pag-akyat ng manipis na usok ay tila isang ritual ng paglilinis. Hindi niya susunugin ang bahay, tanging ang mga alaala lamang ng kataksilan na nakakabit sa mga gamit na yon. "Anong ginagawa mo?" "Ginagawa," sigaw ni Miguel na sumunod sa kanya.
Ang kanyang mukha ay puno ng sindak habang pinapanood ang dahan-dahang paglaki ng apoy sa gitna ng kama. Sinusunog ko ang nakaraan, Miguel. Sagot ni Isabel nang hindi lumilingon. Dito sa silid na ito, pinatay mo ang tiwala ko. Ngayon, tatapusin ko na ang lahat ng bakas ninyo. Kinaladkad ni Isabel ang nagniningas na mga tela patungo sa balkonahe at itinapon ang mga ito sa sementadong bahagi ng garden kung saan ligtas itong matutupok. Ang liwanag ng apoy sa dilim ng gabi ay tila isang hudyat sa buong bayan na ang kapangyarihan ni Miguel Villarasa ay tuluyan ng naging abo. Hinarap ni Isabel si Miguel sa huling pagkakataon. Umalis ka na. Ngayon din, bago ko patawagan ang mga pulis para sa lahat ng ilegal na dokumentong nahanap ko sa ilalim ng library. Wala nang nagawa si Miguel. Sa ilalim ng malakas na ulan na biglang bumuhos, dahan-dahan siyang lumakad palabas ng gate, bitbit ang wala, kundi ang kanyang sariling basa at maruming suot. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate na bakal ay tila isang pinal na tuldok sa mahabang kabanata ng kanilang pagsasama. Naiwan si Isabel sa loob ng mansyon, mag-isa, sa gitna ng katahimikan. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa sala, napansin niya ang isang maliit na itim na envelope na isiningit sa ilalim ng pinto. Nang buksan niya ito, isang litrato ni Leah ang bumagsak. Nakagapos ang mga kamay nito at may hawak na karatula na may nakasulat na pangalan ni Miguel. Sa likod ng litrato, may isang maikling sulat. Ang utang na kinuha ni Miguel gamit ang kumpanya mo ay hindi sa bangko, kundi sa amin. Ngayong wala na siya. Ikaw na ba ang magbabayad, Mrs. Villarasa? Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng sampagita sa hardin. Tila ba maingat na binubura ang mga bakas ng madilim na gabi. Sa loob ng mansyon, ang amoy ng usok mula sa sinunog na mga gamit ay napalitan na ng bango ng floor wax at sariwang kape. Hawak ni Isabel ang isang basang-basahan habang matiyagang pinupunasan ang mahabang mesa sa dining room. Ang bawat kiss-kiss ng kanyang kamay sa makinis na nara ay tila isang haplos ng pagpapatawad sa kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang paglilinis, dahan-dahan siyang tumigil sa tapat ng isang malaking salamin sa pasilyo. Isang gintong sandali ang naganap nang makita niya ang kanyang sariling refleksyon. Hindi na ang babaeng may mapupulang mata at gulugulong buhok, kundi isang babaeng may panibagong liwanag sa paningin. Kinuha niya ang lumang suklay ng kanyang ina, nayari sa ivory, at dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila nag-aalis ng mga buhol ng sakit na matagal na niyang dinala. Naramdaman niya ang malamig na hawakan ng suklay sa kanyang palad, isang pamilyar na sensasyon na nagpabalik sa kanya sa mga araw na wala pang bahid ng kataksilan ang kanyang buhay. Ma'am Isabel, nandito po si Attorney Leandro. Tawag ng isang bagong katulong na kinuha ni Isabel, isang matandang babaeng kakilala ng kanyang pamilya, malayo sa mapagpanggap na ugali ni Leah. Pumasok ang abogado sa sala. May benda pa rin ang kanyang ulo at bahagyang pasok ang isang mata, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng paglapag ng papel sa kahoy ay tila isang selyo ng katotohanan. Attorney, salamat at nakarating ka. Kumusta ang iyong pakiramdam? Tanong ni Isabel habang iniaabot ang isang tasa ng kape. Ayos na ako, Isabel. Mas mahalaga ang nalaman namin tungkol sa itim na envelope na natanggap mo. Seryosong sagot ni Leandro. Miguel didn't just borrow money from banks. Kumuha siya ng pondo sa isang grupong tinatawag na Ang Sing Sing. It's a shadow organization, Isabel. Ginamit niyang garantiya ang ilang bahagi ng lupain ninyo sa Laguna sa pamamagitan ng pekeng pirma mo. Naramdaman ni Isabel ang bahagyang panginginig ng kanyang balikat, ngunit mabilis niya itong pinigilan. At si Leah? Ang litratong natanggap ko. Totoo ba yon? Tumango si Leandro. Hawak nila si Leah. They are using her to get to Miguel. But since Miguel is now a nobody,
They might turn their attention to you. Pero huwag kang mag-alala. We are coordinating with the right people. Ang kailangan natin ngayon ay ang katatagan mo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng gate. Hindi ito ang itim na sasakyan kagabi. Ito ay isang luma ngunit maayos na puting sedan. Isang lalaking nasa edad 60 ang bumaba. May dalang isang maliit na pasong puno ng mga sariwang bulaklak. Dahan-dahang lumabas si Isabel sa balkonahe. Ang kanyang puso ay tila nakakita ng isang pamilyar na anino mula sa kanyang kabataan. Ang lalaki ay tumingin sa kanya at dahan-dahang nagmano, isang tradisyonal na paggalang na matagal nang hindi nararanasan ni Isabel sa loob ng kanyang tahanan. Isabel, anak, balita ko ay bumalik ka na sa iyong kaharian. Wika ng matanda. Ito si Mang Teroy, ang dating katiwala ng kanyang ama na tinanggal ni Miguel noong makuha nito ang kontrol sa kumpanya. Mang Teroy, bulong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Salamat po sa pagdalaw. Narito ako para ibalik ang isang bagay na itinago ko sa loob ng 10 taon. Wika ni Mang Teroy habang iniaabot ang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang tela. Pinatago ito ng tatay mo bago siya mawala. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag mag-isa ka na sa bahay na ito at handa ka nang malaman ang tunay na dahilan kung bakit niya pinayagan ang kasal ninyo ni Miguel. Nang buksan ni Isabel ang kahon sa harap ni attorney Leandro, nakita niya ang isang lumang cassette tape at isang liham. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng mga ito. Ang bawat hibla ng tela ng kahon ay tila nagdadala ng boses ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Ngunit bago pa niya mabasa ang sulat, isang malakas na tunog ng pagpito ang narinig mula sa kalsada. Isang motorsiklo ang dumaan ng mabilis at naghagis ng isang bagay sa loob ng bakuran. Isang pirasong tela na may bahid ng dugo. Nakasulat sa tela ang isang mensahe sa Taglish. The debt is not paid with money, Isabel. It is paid with blood. See you soon. Ang tela na may bahid ng dugo ay dahan-dahang nalaglag mula sa nanginginig na mga daliri ni Isabel. Ang bawat patak ng pulang likido sa puting semento ng garden ay tila mga tuldok na nag-uugnay sa kanya sa isang panganib na hindi niya inasahan. Ngunit sa halip na tumakbo papasok sa bahay at magtago sa ilalim ng kama, nanatiling nakatayo si Isabel. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang paningin ay matatag na nakatuon sa gate kung saan mabilis na humarurot ang motorsiklo. Isabel, pumasok tayo sa loob. Mapanganib dito. Boses iyon ni attorney. Leandro, ang kanyang kamay ay nakahawak sa siko ni Isabel bilang proteksyon. Hindi attorney, tapos na ang panahon ng pagtatago ko. Mahinahong sagot ni Isabel. Ang boses niya ay walang bahid ng takot, kundi isang malamig na determinasyon. Mang Teroy, ituloy natin ang pag-uusap sa library. Sa loob ng library, sa gitna ng amoy ng mga lumang libro at kahoy, dahan-dahang binuksan ni Isabel ang cassette tape na ibinigay ni Mang Teroy. Ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng tape sa loob ng player ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Isang gintong sandali ang naganap nang marinig ni Isabel ang boses ng kanyang ama. Isang boses na puno ng pagmamahal at pag-aalala. Isabel, anak ko. Ang boses ng kanyang ama ay garalgal ngunit malinaw. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Pinayagan ko ang kasal ninyo ni Miguel dahil alam kong may pagkukulang ako sa pagprotekta sa iyo. Pero hindi ako naging kampante. Ang lahat ng lupaing akala ni Miguel ay nakuha niya, ay nakapailalim sa isang living trust na ikaw lamang ang may kapangyarihang mag-activate. Ang mga utang na kinuha niya, laban sa batas iyon dahil hindi niya pag-aari ang kolateral.
Gamitin mo ang dokumentong nasa likod ng litrato ng ating pamilya para durugin ang anumang aninong humahabol sa'yo. Mahal kita, anak. Magpakatatag ka. Napatakip ng bibig si Isabel habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang ama, sa kabila ng kanyang pagkawala, ay patuloy pa ring nagbabantay sa kanya. Ang lahat ng hirap at pasakit na idinulot ni Miguel ay tila mga alikabok na madaling mahuhugasan ng katotohanan. Maya-maya pa, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang mansyon. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana ang bumaba. Hindi ito ang karaniwang maton. Ito ay isang lalaking mukhang edukado, ngunit may mga matang tila sa isang buwaya, malamig at walang konsensya. Ito ang kinatawan ng ang sing-sing. Dahan-dahang lumabas si Isabel sa balkonahe. Hawak ang mga dokumentong iniwan ng kanyang ama at ang mga ebidensyang nakuha ni Attorney Leandro. Mrs. Villarasa, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na may dalang kamatayan. Narito ako para sa nararapat na kabayaran. Ang iyong asawa ay may malaking utang at ang lupang kinatatayuan mo ang kabayaran. Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Wala kayong makukuha rito. Ang lahat ng dokumentong hawak ninyo ay walang bisa dahil ang pirma ni Miguel ay walang halaga sa ari-ariang hindi sa kanya. At higit sa lahat, itinaas ni Isabel ang isa pang folder. Hawak ko ang lahat ng listahan ng mga opisyal na binabayaran ninyo para sa inyong shadow operations. Isang tawag ko lang sa mga autoridad. Hindi lang pera ang mawawala sa inyo, kundi ang inyong kalayaan. Gusto niyo bang subukan? Nanahimik ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang matapang na babae sa kanyang harapan. Nakita niya sa mga mata ni Isabel na hindi ito isang blangkong banta. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang yumuko bilang pagkilala sa kanyang pagkatalo. Matalino ka, katulad ng iyong ama. Bulong ng lalaki bago muling sumakay sa sasakyan. Ngunit tandaan mo, Isabel, ang mundo ay maliit. Mas maliit ang mundong ginagalawan ng mga taong tulad ninyo. Sagot ni Isabel habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Nang muling bumalik ang katahimikan, dahan-dahang lumapit si Mang Teroy at Attorney Leandro. Ang hangin ay tila naging mas presko at ang araw ay naging mas maliwanag. Isang huling anino ang napansin ni Isabel sa kabilang panig ng kalsada. Isang marusing na lalaki na may bitbit na lumang sako nakatingin sa mansyon ng may panghihinayang. Si Miguel. Hindi na siya nilapitan ni Isabel. Hindi na siya nagalit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na awa para sa isang taong ipinagpalit ang ginto sa basura. Tumalikod si Isabel at naglakad pabalik sa loob ng kanyang tahanan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pader ng mansyon, nararamdaman ang tibok ng buhay sa loob niyon. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang pusong bore-bore patungo sa isang babaeng malaya ay tapos na. Ngayon, handa na siyang sumulat ng sarili niyang kwento. Isang kwentong wala ng bahid ng kataksilan, kundi puno ng pag-asa at tunay na pagmamahal sa sarili. Inayos ni Isabel ang plorera ng mga sampagita sa gitna ng sala. Ang bango nito ay tila isang yakap mula sa kanyang mga magulang. Tumingin siya sa malaking salamin at ngumiti. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na biktima. Siya ay si Isabel, ang tunay na may-ari ng kanyang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila mga talulot ng sampagitang nalalaglag sa lupa upang magbigay daan sa mga bagong usbong. Ang mansyon ng mga Villarasa, na ngayon ay kilala na muli bilang bahay pamana ng pamilya ni Isabel, ay hindi na isang lugar ng takot at pait. Ang bawat bintana ay nakabukas ng malawak, hinahayaan ang sikat ng araw at ang sariwang hangin mula sa Laguna de Bay na pumasok at magbigay ng bagong buhay sa mga lumang haligi. Sa hardin, matiyagang nagdidilig si Isabel.
Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot at galit, ay ngayon ay matatag at puno ng kalinga sa mga halaman. Wala na ang kanyang singsing sa kasal. Sa halip, isang simpleng gintong pulseras na pamana ng kanyang ina ang kumikinang sa kanyang pulso. Isang gintong sandali ang naganap. Nang dumapo, ang isang makulay na paru-paro sa dulo ng kanyang daliri. Hindi ito lumipad palayo. Tila ba nararamdaman nito ang kapayapaang nagmumula sa puso ng babae. Ma'am Isabel, handa na po ang mga papeles para sa bagong scholarship program ng kumpanya. Wika ni Attorney Leandro habang naglalakad sa damuhan. Hindi na siya mukhang abogado lamang. Siya ay naging isang tapat na kaibigan at katuwang ni Isabel sa paglilinis ng pangalan ng kumpanya. Ngumiti si Isabel, isang ngangiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Leandro. Iyan ang pinakaimportanteng proyekto natin. Gusto kong ang mga anak ng ating mga manggagawa ay hindi na dumanas ng hirap na pinagdaanan ko. Napag-alaman ni Isabel mula sa mga balita sa bayan ang kinahinatnan ng mga taong sumira sa kanya. Si Miguel ay namumuhay na ngayon sa isang maliit at barong-barong sa kabilang bayan. Nagtatrabaho bilang isang kargador sa palengke. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nilamon ng kahirapan. Si Lia naman, matapos makuha ng organisasyong Ang Singsing, ay balitang ipinatapon sa malalayong lalawigan upang magbayad ng mga utang na hindi niya kailanman matatapos. Wala nang balita kung nanganak ba siya o kung nasaan ang batang ginamit niya sa panloloko. Tinanong ni Isabel ang kanyang sarili. Napatawad ko na ba sila? Sa bawat paghampas ng hangin sa kanyang mukha, alam niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya sila sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay ang pagpili niyang huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinalaya niya ang kanyang kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Iyon ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Naramdaman ni Isabel ang tunay na kapayapaan habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng lahat, kundi dapat nagbibigay ng lakas. Ang tunay na dangal ay hindi nanggagaling sa pangalan ng asawa, kundi sa sariling paninindigan at kakayahang bumangon mula sa sariling abo. Dahan-dahang pumasok si Isabel sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makinis na sahig ay tila isang awit ng kalayaan. Huminto siya sa harap ng larawan ng kanyang mga magulang at nag-alay ng isang tahimik na panalangin. Tapos na po, itay inay. Malaya na ako. Isinara ni Isabel ang malaking pinto ng mansyon, hindi upang magkulong sa dilim, kundi upang protektahan ang liwanag na kanya nang nahanap. Sa labas, ang amoy ng sampaggita ay patuloy na humahalimuyak, isang paalala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang umaga ay palaging darating na may dalang bagong pag-asa.